my beloved Boss Mike Cervera. Isin nila ako dito. Oh, tingnan nyo mga kababayan to, kung inyo pong natatandaan, itong si Buday, abay nagyayabang, oo, pero kapit tuko pa rin. Oh, tingnan nyo. Pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. Natandaan nyo ba yan? Ang posisyon na Vice President. Hindi daw kawalan mga kababayan eh. Pero hanggang ngayon, nakakapit tuko pa rin. Hindi daw kawalan, kasi nga naman, wala namang ginagawa talaga. Paano namang kawalan sa kanya yan? Hindi kawalan kasi nakurakot niya na yung gusto niya. Hindi kawalan kasi nanakaw niya na lahat ng gusto niya. O, kita nyo ho, mga kababayan ko? Ganyan ho ang Vice Presidente. Pare-parehas ng mga senador na mga pumigil para ma-impeach are. Siya po yung pinigilang ma-impeach na dapat in-impeach nila. Paano po i-impeach ito? Pare-pares pala silang magnanakaw, Buti na lang ho, binisto ni Pangulo. O kung hindi, wala. Nga, mga kababayan ko. Nga. Ito. Hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Kita nyo? Sabi ko sa inyo Itong napilitan lang in the first place Hindi naman niya gusto pala ang pagiging Vice Presidente. Napilitan lang para magsilbi. Buti sana kung nagsilbi. Kaso nagnakaw Para bang pinilit pa natin sa kanya, tumakbo ka, Buday, para nakawin mo ang pera ng kaban ng bayan. Tumakbo ka, Buday. Di ba, mga kababayan? Parang gano'n na nangyari Parang pinilit nyo raw siya. Pinilit nyo na patakbuhin itong itong si Buday para magnakaw ng pera. Kaya mga kababayan, mahirap talaga na mimilit Kasi isipin hindi naman daw nila gusto yung posisyon. Lalo na to. Pagiging Vice Presidente, hindi daw niya gusto ito. Pero mga kababayan, dahil nga napilitan, ayan, hindi ko gusto ito. Magnanakaw na lang ako ng magnanakaw. Ganun ho. Swerte mga kababayan. Swerte. Swerte ang tawag dyan. Biruin nyo, instant kwarta. Bilyon-bilyon ho ang hinahawakang pera. Paano yan, mga kababayan ko? Dito, wala kayong makita na proyekto sa kanya. Bukod sa tree planting, wala na. Tapos, ang pondo, ang budget, bilyon-bilyon. Iba pa ho dyan, yung pong pang-travel dito, travel doon. Yan po si Buday. Grabe, tindi, mga kababayan ko. Eto na. Kaya nga ho, mga kababayan, nako. Eto na, pati ho si Ping Lacson ay nagsalita na nais na ho na mag-resign. Ito na. May mga, sabihin na natin, may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JV, Senator Sherwin, ganoon din, nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers. At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya. Ibig sabihin, mga kababayan, kung majority sa kanila, malupit, Yung relief ng DSWD ba yun? O PCSO? Binabalot ng eco bag ng may tatak na OBP. Grabe, Ninanakaw, pati yan, adorable. Grabe, mga kababayan ko, i-PM mo nga sa akin ito. Talaga namang kung meron kang link nito, bibirain natin to. Yung relief ng DSWD ba yun? O PCSO? Binabalot ng eco bag ng may tatak na OBP. Pati yun, ninanakaw pa rin ng OBP. Grabe talaga, Ang tindi, ang kakapal ng mukha, sige, tuloy natin. Sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Stepping down is an option, mga kababayan. So, ibig sabihin, isa po
na magiging option ang pagbibitiw na lang ni Ping Lacson. Kasi nga daw, etong mga nabibisto na mga senador ni Duterte, mga kababayan ko, umaaray na ho umaaray na ho itong mga nabibisto na mga senador ni Duterte. Senador ni Sara Duterte. Yan, sila 10K. Ano po? Yari mga kababayan ko. Yari ho Niyari talaga mga kababayan. Ano? Sir, kino-consider niyo po yan? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero di gawin na nila si Robin Padilla, kinang yung mga hayop na yan. Ano? Gawin nyo si Robin Padilla para magmukha kayong katawa-tawa. Lalo. Oo. Walang-wala na. Nagkaroon kayo ng matitino, nagkaroon kayo ng matino na chairman ng Blue Ribbon, abay gusto nyo tanggalin. Ganyan kayo Nagkaroon kayo ng matino na na Senate President Tito Soto, gusto nyo tanggalin. Bakit? Kasi tinatamaan kayo. Kasi nabibisto yung pagnanakaw nyo ng pera ng gobyerno. Yan. Yan, kaya ganun. Kaya, syempre, magtulong-tulong tayo. Huwag tayong magpapadaig sa mga tao na ayaw magnakaw. Kailangan tayong mga magnanakaw. Sama-sama tayo. Ganyan. Mga kababayan ang ginagawa ng mga ito Sama-sama itong mga magnanakaw na ito para patumbahin, para wasakin itong mga matitino na mga nahalal natin. Tulad ni Ping Lacson, tulad ni Tito Soto at iba pa. Tuloy. Pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero, sige, Isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nitong mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. May mga observation na mas gumanda po yung takbo ng investigation. Ako, personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kita nyo, mga kababayan ko, nakita nyo, ikaw, panutya. Narinig mo yung sinabi ng dalawang anchor. Mas umayos, mas gumanda ang pamaraan at tema ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee mula ng Siping. Di ka ba nahiya? Panutya. Maraming nakakapansin Yung pamumuno, sa madaling salita, yung pamumuno ni Ping Lacson ay malayong-malayo sa pamumuno mo, panutya. Yan nakikita nila hindi ka ba nahihiya nun? Kung ako sa'yo, tanggalin mo na yung sombrero mo. Sombrero ba tawag doon? Ano yan? Bonnet, para malaman na, magkaalaman na. Sabihin mo, kay Ping Lacson. Di ba? Nako, ewan ko sa'yo, panutya. Kung ako tatanungin, siyempre, sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang. Nakikita ho namin yon. Senator Ping Lacson, nakikita ho namin yun. Yung inyong pag-aasikaso, abay parehas na parehas po. Wala naman ho kayong kinikilingan Ano po? Tulad ni Panutya, kita nyo naman, nakakiling agad sa mga diskaya. Kita nyo? Ano ba yun? Helmet? Grabe ho Biruin mo, si Panutya, yung mukha lukot na. Yung buhok, mga kababayan, hindi na gumagalaw kahit tanginin, mga di ba? Tuloy. Gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig. Pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. Ayan, kita nyo? Sino yun ang gugulo? Di si Panutya uli. Abay, hindi pa nag-uumpisa ang hearing. Nang gugulo na ho si Panutya. Halatang-halata naman, di po ba? Yan po ang gusto ng mga DDS. Ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nilang panagutin ng mga may kasalanan. Yun naman pala, kakutsaba sila, kasapakat. Itong mga humahad lang na ito. Kita nyo?
kasama ang mga tropa ni Panutsia. Kaya pala sinabi niya kay Boto Mesa na safe ka na. Yung pala, yun ang gusto niya talaga. Safe si Boto Mesa. Ay, yun naman pala, So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Oo naman, Senator. Suportado ka namin dyan. Maayos po ang inyong pag-handle ng inyong komite. Oo. Dangan nga lang akala ng iba ay hindi maayos kasi nga gawa ni Panutsia. Mukhang ampalayang ampalaya. Mukhang pait na pait sa inyo yun. Oo. Di po ba? Pait na pait si Panutsia sa inyo. Kaya nanggugulo. Biruin mo, hindi pa nag-uumpisa ang hearing. Abay, bumabanat na si Panutsia. Saan ka nakakita ng ganong muka, mga kababayan ko? Di ba? Pero sabi ko nga, nagsisibi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Di ba nakakalungkot Ganyan talaga sa Senado Oo, kahit na may matino tayo na sinasandalan tulad ni Ping Lacson, mga kababayan ko, ang nangyayari, mga kababayan, nasisira dahil sa dami nilang mga walangya. Ganun Paramihan yan Kung mas marami ang mga walangya, matatalo yung mabubuti tulad ni Ping Lacson. Ganon. Kawawa naman Sabi ni Jewel Mr. Distraction si Panutsia. Sige, tuloy. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Yan yung mga nababanggit. Yan po yung mga yung mga number 1 na magnanakaw sa pondo ng bayan. Yan talaga, Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan, na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Oo nga, bakit kasi? Di ba, ikaw, Saldico, magpakita ka na. Yan ang problema, mga kababayan ko Dapat alam nyo, pasensya na kayo kung kayo maka Martin Romualdez, sorry. Pero ulitin ko lang, hindi ako maka Martin Romualdez. Para sa aking opinyon, si Martin Romualdez ay hindi nakakatulong kay Pangulong Bongbong. Bagkos nakakabigat pa, nagiging bagahe ni Pangulong Bongbong. Sino? Si Martin Romualdez. Dahil ngayon ay naaakusahan na mastermind diyan sa Kongreso para manipulahin at nakawin ang pondo ng bayan, mga kababayan ko. Sa pamamagitan, Saldico. Di po ba? Sorry sa inyo. Okay lang na, mawala kayo. Ayaw nyo akong panoorin dahil, nai-stress kayo dahil ako hindi ako maka-Martin, okay lang yun. Kahit 10 lang matira dito. Basta nandyan si Leia Chin at saka si Elena Capistrano, tsaka si Jose Edwin San Andres. Wala akong pake. Basta may 10 na manood dito. Na kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, okay lang ako. Diba, Lucy Minagawa? Wala akong pake. Basta doon ako sa kung yung alam ko na tama at yung alam ko na kung ano yung mabuti para sa lahat. Yan, bahala kayo diha. Diba? Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan, sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Pero nakausap niyo na po si Senator. Diba? Sayang naman ito. Nagkaroon tayo ng matino, mga kababayan ko. Tapos mga kababayan, kita nyo naman mawawala Bakit mo kami inaaway? Inaaway ko, hindi ako nangaaway, nagpapaliwanag lang ako. Hindi ako nangaaway nagpapaliwanag lang ako. President Soto regarding po dyan sa usapin na yan.
Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter. Si Quincy Miranda, buti pa. Si Chris Hieronimo. Doon lang tayo sa tama. Oo, doon lang tayo sa tama. Di ba, Leia Chin? Chris Hieronimo? Raymart TV, ano? Di ba? Rosalinda Rico? Oo, kininana. Grabe, kada kayo. Ralph, gawin mo na lang akong pang 11 idol. Talaga, oo. Di ba? Sama-sama tayo. Kahit na, alam nyo, hindi tayo kasi magpapatinag kung ano yung alam natin na katwiran na dapat na mamayani sa atin Ngayon, syempre, hindi lang naman tayo yung nagpapaliwanag. At kung naipapaliwanag naman ng iba nating mga kasama, na ipagtatanggol nila si Martin Romualdez, wala akong pake. Tandaan nyo, wala akong pake. Oo, bahala kayo. Ganon, kung kanino kayo maniniwala. Dahil ako'y naniniwala, darating at darating ang katotohanan. Sabi nga sa kanta, darating tayo sa katotohanan at doon na lang tayo. Pagka dumating na yung katotohanan, baka sabihin ninyo, tama pala si Mike Cervera. Hindi pala lahat ng akala nating kakampi ni Pangulong Bongbong ay kakampi. Yung pala'y ginagamit lang si Pangulong Bongbong para magpakayaman ng husto. Di ba? Mga kababayan ko, tindi no? Sige, tuloy. Papunta sa kanya, pero ito kailangang i-manifest sa floor. So, magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So, palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig ng aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, iwanan ko sa kanila yon. Iwan mo kay Robin Padilla para maging masaya sila, di ba? Robin Padilla. Di ba? Mga kababayan ko, eto kasi mga kababayan yung po bang parang mga naging mga ano na sila paniki. Oo. Itong mga senador parang naging paniki na Alam niyo yon? Itong mga senador parang naging paniki. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Parang bat ako, bat ako, bat ako, bat ako, bat ako, bat ako. Bat kami, ganun mga kababayan? Bakit hindi isama yung pong iba? Di dapat humanap kayo ng paraan para maimbestigahan kasi gusto rin naman ng taong bayan. Alam ko naman na ang taong bayan gusto nila yung para sa katotohanan. Di po ba? Hindi po yung mga kababayan hindi po yung para sa kasinungalingan. Ang gusto natin, Doris Ceci, ganun Doon po tayo sa katotohanan. Wala na kahit maka Marcos ka kung magnanakaw ka. Kung maka Duterte ka, hindi ka naman magnanakaw. Kaso karamihan sa kanila magnanakaw, wala, dapat mapanagot. Kahit sino, walang sisinuhin. At yun naman ang bilin ng Pangulo. Walang kamag-anak, walang kakampi, walang senador, walang congressman. Kapag ka nagkasala, dapat managot. Dapat parusahan. Di ba? At huling habilin, mahiya naman kayo, ni Pangulo sabi. Our beloved Boss Mike!